Hindi naman kontento sa naging pahayag ni Vice President Jejomar Binay ang mga nagsampa ng reklamong plunder laban sa kanya. Para lang daw nangampanya ang vice-presidente. Hamon nila kay Binay, sa Senado siya humarap. At mula sa Pasay, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth? Vicky, humarap rin kanina sa media ang ilang tumestigo laban kay Vice President Jejomar Binay sa issue ng umano'y overpriced Makati City Hall Building 2. Tingin nila tila nangampanya lang daw si Binay sa kanyang speech at hindi raw sinagot ang mga alegasyon laban sa kanya. Kung talagang gusto raw ni Vice President Binay na lumabas ang katotohanan sa issue ng umano'y overpriced Makati City Hall Building 2, dapat daw sa Senado siya magsalita. Yan ang hamon ni Attorney Renato Bondal at Engineer Mario Hechanova, ilan sa mga tumestigo laban kay Binay sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee. Wala naman hong sinagot kung hindi nag-aksayan sila ng panahon ng pangangampanya. May sigawan pa. Kaya akala ko'y 2016 na. Hindi ko nga po malaman kung saan kumukuha si Vice President Binay ng tapang upang ulit-ulitin ang mga kasinungalingang napatunayan ng kasinungalingan doon po sa Senado. Di raw direktang naipaliwanag ni Binay na hindi nga overpriced ang nasabing gusali dahil taliwas raw sa sinabi ni Binay, di pa naman tapos ang pagsilip dito ng Commission on Audit. May hawak rin daw silang mga dokumentong magpapatunay na as of December 2013, nasa mahigit 2 bilyong piso na ang nagasta sa building. Di rin daw tama ang pagkukumpara ni Binay ng per square meter na halaga ng Makati City Hall Building 2 sa ibang gusali tulad ng Batasan Annex Building at Iloilo Convention Center. Kung sinabi niya yun, nililigaw niya yung tao eh. Ang parking building, pag tinignan mo yan, open yan. Ang finish niyan, semento lang. Walang mga division yan. Yung ikinukumpara niyang mga building, may mga division yan. May mga walls, may pinto, may tiles, may ceiling. Kasama si Bondal sa nagsampa ng reklamong plunder laban sa mag-amang Binay sa Ombudsman. At bahagi raw nito, sinisilip na rin nila ang mga Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga Binay. Lahat sila ay nasa pwesto, taong bayan na nagpapasweldo, pero ang mga building na bahay nila, may mga elevator, mansyon naglalakihan. Sa Rosario, Cavite, 5 bayan ang boundary ng kanilang lupa na 400 hectares. Ang babuyan nila ay nakatira sa mga aircon na mga koral. Nasa ilalim ngayon ng Witness Protection Program si Bondal. Binunyag niyang ang kanyang pamilya raw. Nakatatanggap na ng mga text message na binabantaang kikidnapin o gagahasain umano. Pumalag rin siya sa sinabi ni Vice President Binay na ang mga nag-aakusa sa kanya, tinakwil na raw ng mga taga-Makati. Tumakbo at natalong mayor si Bondal noon. Ang matalo po sa isang halalan ay hindi po kasalanan sa batas. Ang pagnanakaw ang kasalanan at dapat silang maparusahan. Hindi kami tinitindigan ng balahibo sa Vice President. Kung ayaw niyong umatras, mas lalong hindi kami aatras. Vicky, kumpiyansa raw itong sina Attorney Bondal na tatayo sa korte yung mga alegasyon nila, lalo pat bukod sa mga dokumento at iba pang ebidensya ay may nakatakda raw lumutang na iba pang mga testigo. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.